Yung mga nag-aalangan, ang tagal-tagal na nagsasama, tapos hindi mo malaman yung mga rason nila bakit ayaw nilang ikasal. Diba? Keso walang panahon, walang pera, hindi pa handa. Tapos dumadami yung anak, dumadaming gastusin at kung ano-ano pang problema. Pero nakakapaggala, nakakapagbakasyon, nakakabili ng kung ano-ano. Okay guys, post to sa isang page sa Facebook kung saan sinabi nga po dito sa caption nito. Dito ng Dainty page. Sabi dito, officially Mr. and Mrs. Velasquez. Best wishes to the power couple, Kong and V. So alam naman natin guys, kilala itong dalawang to sa larangan po ng pag-vlog. At isa sila sa mga nauna na hindi naman siguro unang-una no, pero isa na masasabi mo na naging successful dito, unang naging successful sa larangan ng vlog dito sa Pilipinas. Napakarami nga din po nilang follower both sa Facebook, YouTube, TikTok at iba pang platforms na mayroon sila. Pero sa tagal po ng panahon, 'di ba? Ay hindi na ako personally hindi ko ine-expect na darating to sa kanya na ikakasal silang dalawa. Kasi minsan alam ko nga binanggit yan ng girlfriend niya na kailan ba siya talaga pakakasalan. Ay hindi malinaw yung sagot ni Kong doon or ano pa man, hindi ko sigurado, no, disclaimer lang, ayon lang sa pagkaunawa ko sa mga nakikita ko. Siyempre pwedeng pumalya rin yung alaala ko dyan kung ano man yan, pero gayon pa man, isa pong magandang halimbawa itong ginawa po nitong dalawa, no? Kasi sa panahon ngayon hindi na ganito yung mga tao, lagi nang sasabihin nila sa'yo pwede nang wala yan. Kasama sila dun sa mga sumusuporta, naglulunsad, nagtataguyod, nagsusulong ng divorce bill at iba pang mga kahawig nung bagay na yon. Yung iba nga sumusuporta hindi pa kasali, 'di ba? Hindi pa kasali, isipin mo suportado na yung divorce bill. Pero bakit ko ba nabanggit yun? 'Di ba? Sa kabila ng panahon na ito na maraming tao ang nag-iisip ng mga bagay na patungkol sa paghihiwalay, ay may mga tao pa rin po na nagpapakita na mahalaga yung relasyon na nagkakaroon ng malinaw na pagpapakita ng sinseridad sa kanilang pagsasama. 'Di ba? Kasi hindi mo makikita to dun sa mga mahilig ng palipat-lipat eh, 'di ba? Yung mga nag-aalangan, ang tagal-tagal na nagsasama, tapos hindi mo malaman yung mga rason nila bakit ayaw nilang ikasal. 'Di ba? Keso walang panahon, walang pera, hindi pa handa. Tapos dumadami yung anak, dumadaming gastusin at kung ano-ano pang problema. Pero nakakapaggala, nakakapagbakasyon, nakakabili ng kung ano-ano. Iba to, iba yung na-appreciate po natin sa kahit anong kaparaanan yung ganitong mga bagay, 'di ba? Marami nga nagsasabi sa akin na hindi na daw uso yung ganito, no? Pwede na yung wala daw. Eh di wow, 'di ba? Pag ginagawa mo kasi yung isang bagay na kagaya po nito, direkta na lang din po natin sabihin siguro kapag ikaw nagpakasal ka, kahit ano man yung kalagayan mo, hindi ka man na naging perpektong tao na makikita niya ng kasama mo sa buhay. Alam mo, pag ginawa mo yung isang bagay na yan, pag ginawa mo yung bagay na yan, seryoso ka sa kanya. Kasi, 'di ba, kung nagbabasa ka, kung isa kang tao na nag-aalam, bakit ba ikinakasal yung tao? May purpose, 'di ba? Hindi yun wala lang. Syempre una, 'di ba, patungkol sa paniniwala, pananampalataya. Although magkakaiba po tayo, magkakaiba yung paniniwala po natin. Pero pagdating po sa bagay naman ng batas ng tao, kahit dun man lang, 'di ba? 'Di ba? Kahit magkakaiba tayo,
ng paniniwala, kahit dun man lang muna maintindihan ninyo, logical, 'di ba? Na alam mo ang purpose ay mas pagtibayin yung pagsasama ng dalawang tao. Merong benepisyo, merong rason kung bakit ginawa yan, no? Bakit kinilala yan ng sangkatauhan bilang isang bagay na mabuti sa mga magkasintahan, 'di ba? Minsan nga, 'di ba? Nakakasal, napipilitang makasal kasi nandun na, may bata na, may baby na. Pero at least, 'di ba? Nagpakasal, pinilit, hinabol kasi hindi mo naman mababalik yung nakaraan eh, 'di ba? Yung paano yung kasalukuyan, nagkaalak na nga kayo, pwede mong ihabol, ipilit na magawa yung nakikita mong responsibility mo, obligasyon mo yon na nagawin. Patuloy mong hindi ginagawa. Patuloy mong kinakancel yung ganitong mga bagay. Pagkatapos, pag nag-away kayo, ang lakas mo. Parang dalaga, parang binata. Di ang kawawa bata, 'di ba? Maigi kung kayo lang ang poproblemahin ninyo, dadamay pa ninyo yung mga bata, 'di ba? Kaya kung makikita natin po yung mga ganitong bagay, no? Although, 'di ba? Ibang nga reliyon nila. At least dun man lang gawin ninyo dun sa bagay ng responsibilidad ninyo bilang tao. Gawin ninyo, panagutan ninyo. At huwag kayong maglaro. Huwag kayong maging patawa lang yung pagsasama, 'di ba? Bigyan ninyo ng kaseryosohan. At dito po kay Lakong at kay Lavi ay naway una sa lahat, syempre mas makilala pa nila yung Diyos at yun yung maging sandigan nila ng kanilang kasal. At nawa dito sa mga nakakapanood po ng video po natin ay maging magpapala po ito na kahit nasan ka man, kahit nasaan ka, kahit anong sitwasyon mo, kapag gusto mong gawin yung nararapat ay magagawa mo. Dahil kung gusto mo, lalong gusto ng Diyos, magagawa mo, mapagtagumpayan ang lahat. Gayon din, 'di ba? Sa mga katulad po nitong bagay na ito. Kung gusto mo talaga maging maayos ang lahat ng bagay, merong manifestation, merong pruweba, merong proof ng action na gagawin mo. Kaya ikaw, anong masasabi mo sa video na ito? Isa ka ba sa nagpapawalang halaga o hindi mo pinawawalang halaga hindi binibigyan ng importansya? Parang ganun din, no? Yung ganitong mga bagay sa buhay. So comment down below, tara pag-usapan natin kung anong opinion mo dito. Siyempre, don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. See ya ulit sa susunod na video.